Good morning po! Good morning! Ay, taas ng energy ah! Bago po tayo magsimula, I want you to group yourself po according sa color ng suot ninyo. Sige po, i-group po natin, i-group po natin ang ating mga sarili. Hanapin natin ang ating mga kagrupo. Opo. Magtabi-tabi po yung mga magkakakulay ang suot ng damit. Dito po. Dito po, sa harapan po. I-occupy po muna natin yung mga nasa harapang upuan. Yan. Sige po. Oh. Okay na po ba? Ayan na po. Okay na po ba? Tingnan mo nga po yung katabi nyo kung masaya na kayo yung katabi. Parang hindi naman kayo masaya sa katabi nyo. Masaya po ba kayo sa katabi nyo, sa mga kagrupo nyo? Naku, walang sumagot. Parang hindi masaya po. Sabihin mo nga po sa katabi mo. Yan. Sige po, kaya po natin to. Amen. Yan. Sabihin po natin sa katabi natin na nagagalak ako. Nakasama kitang magpuri sa Panginoon. Amen. Masaya po ba? Amen. Magalak po tayo dahil sila po ang ating makakasama, sila ang ating magiging katabi hanggang matapos ang Sunday service, ang gawain ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo po. Sabihin mo, makinig ka. Huwag mong tulugan si Lord. Ayun po ha, huwag po nating tulugan ang ating Panginoon. At ako din po ay nagagalak sa buhay ng ating bisita. Nakikita niyo po ba kung nasaan? Amen! Siya po si Ate Jessa po. Siya po ay invite po ni Ate Pia. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, amen! Bago po tayo tuloy ang magsimula, tayo pong lahat ay magsitayo. Sinasabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Amen. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, and we know, Panginoon, that hindi sapat ang salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa panibagong araw, Panginoon, na iyong kaloob na alam namin, Panginoon, na pinagkalooban mo kami, Lord, ng panibagong buhay, ng panibagong araw, upang magamit ito, Panginoon, sa kapurihan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandirito, Panginoon. Salamat sa bago, Panginoon, na kaluluwa na iyong dinala sa iyong simbahan, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi ito ang simula, Panginoon, hindi ito ang simula at huli, Panginoon. Ngunit, Lord, ito ang simula ng
ng pagkilala niya sa iyo. Ito ang simula ng paglago niya, Panginoon, ng pagkilala niya kung sino ka ba kung sino ang Diyos na kumikilos sa kanyang buhay, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na sa mga susunod na gawain, Panginoon, ay makasama pa rin namin siya, Panginoon. Lord, patuloy namin na kinakast out, Panginoon, lahat ng gawa ng kalaban, Panginoon, na nagtatry, Panginoon, na sinusubok na tanggalin, Lord, o nakawin yung peace na meron kami, Panginoon. Kinakast out namin, Panginoon, at nire-rebuke namin, Panginoon, lahat ng gawa ng kalaban, Panginoon, na sinusubukan, Panginoon, na ilayo kami sa iyong presensya, Panginoon. Nawa, Panginoon, wag naming hayaan na magstay kami, Panginoon, sa kung ano kami ngayon, Panginoon. But, nawa, Panginoon, magkaroon kami ng desire, Lord, na lumago pa, Panginoon, at magpagamit sa iyo. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita na kung kami ay tatawag sa iyo, ay sasagutin mo kami, Panginoon. That's why, Lord, ngayon pa lang, kiniklaim na namin ang iyong kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon. Nasa amin ang katagumpayan dahil ikaw ang nasa amin, Panginoon. Katulad, Lord, sa buhay ni David, Lord, nagtagumpay siya sa mga laban, Panginoon, dahil ikaw ang gumabay, Panginoon. Ikaw ang kasama niya, Panginoon, sa bawat laban na kanilang hinarap, Panginoon. Kaya, Lord, sa buhay namin, kiniklaim din namin, Panginoon, na nasa amin na nga ang katagumpayan, Panginoon. Ganun din, Lord, sa iyong gawain, Panginoon. Kiniklaim namin, Lord, ang victory, Panginoon, ang katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon. Hindi lang sa Sunday service, Panginoon, kundi, Lord, sa mga darating panggawain, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na sumama, ikaw ang patuloy na gumabay, Panginoon, sa amin. Dalangin din namin, Lord, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon kami ng desire, Panginoon, na kilalanin ka pa, Panginoon. Magkaroon kami, Lord, ng desire na handang magpuri anuman ang maging sitwasyon ng aming buhay. Magkaroon kami, Lord, ng desire na unahin ka. Dahil tunay, Lord, walang mawawala kung uunahin ka namin. Bagkus, kung uunahin ka namin, ipinangako mo na ibibigay mo ang lahat-lahat, Panginoon. Lord, kiniklaim namin, Panginoon, at dinideclare namin na hindi matatapos ang gawain na ito na may mga bakanting upuan, Panginoon, dahil ikaw ang magpupuno nito, Panginoon. Ikaw ang magpupuno ng bahay-sambahan na ito, Panginoon. Kasamahin mo nga kami, Lord, at pumagitna ka, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Sinasabi po sa Psalms chapter 100, verse 1 to 2, Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Kanina po tinanong ko kayo kung nagagalak ba tayo at ang ating mga katabi. Muli po, tingnan po natin, nagagalak po ba? Amen. Indeed na this is the day that the Lord has made, so let us rejoice and praise His name. And palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating music team. Amen. Yan, praise God. Good morning po sa ating lahat. And, of course, syempre parang medyo low energy pa tayo. Energy parang 80% pa lang. Kaya mag-e-exercise tayo. Lakad-lakad, kamay-kamay sa ating mga kapatiran. At sabihin niyo sa inyong kapatid, sabihin mo, nagagalak ako na nandito ka ngayon. Amen?
So, igutin po natin ang lahat, batiin po natin ang lahat ng ating mga kapatid sa umagang ito at iparanas ang pag-ibig ng ating Panginoon sa kanilang buhay. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. For we are one. In the family of God, for we are one. For we are one. For we are one. In the family of God. Sabihin mo sa katabi mo, I'm glad you are here. You are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. Minsan pa, I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. For we are one. For we are one. We are one. In the family of God. For we are one. For we are one. For we are one. In the family of God. Amen. We are one family of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ka ba na kapatid mo ko? Yung iba kasi nagagalit sa kapatid. But ano katulad na sabi po ng ating host kanina, right? This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Amen? So let's clap our hands for Jesus. Ipalakpak natin yung kamay na yan, kapatid, at galaw-galaw. There's a light, there's a light, which shines with hope and grace to the sky. With your mercy each day, oh Lord, yes, let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Lord. Jesus, this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Amen. This is the day, Lord, that you have made, Panginoon. And we are rejoicing right now, Lord. We thank you for this day, Father, indeed, Lord, that you are good, Lord, indeed, that you are working, Lord, in our lives. That's why, Lord, you are worthy of all the praises, Panginoon,
of all the worship, adoration, Lord, that we can offer today, Panginoon. With every breath, Lord, we are going to sing, Lord, your faithfulness and declare, Lord, that the God we are serving is a holy God. May all the angels be with us, Father, in this celebration, Panginoon, as we worship you, Panginoon. Buksan mo nga, Lord, lahat ng durungawan ng langit, O Diyos, for all your glory and favor, Panginoon, to be poured out on our worship this morning, Lord. Let's worship Jesus this morning. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Amen. Let us declare that He is our holy God. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praises to one and only King. Amen. Let your face shine, Lord. Shine on us, and the world will know you live on the heavens. Shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Yes, Lord. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. You are a holy God, Lord. You are a holy Lord. That's why we praise your name, Lord. We glorify your name upon this place. Jesus Christ, be lifted up in the worship of your people. Let's continue to worship Jesus Christ. Holy, holy, holy is our God Almighty, who was and is to come.
to you. Hallelujah, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming papurihan at pasalamatan, O God, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, nakita mo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Tinataas namin to sa iyo, Lord. Pakalinisin mo kami ngayong umaga, O God, Lord, upang sa ganun, Panginoon, walang bahid, Panginoon, na kasalanan na maging hadlang, Lord, sa paglapit namin sa iyo ngayong umaga, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. At Lord, nakita namin, Lord, kung paano ka kumilos sa aming mga buhay, O God, Lord. Salamat, Lord, sa mga katagunan ng aming mga dalangin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa iyo, O God, Lord, upang itaas, Lord, upang ipagkatiwala sa iyo, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Nakita mo, Lord, ang mga bagay, Panginoon, na nangyayari, Panginoon. Unang-una, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, Panginoon. Mula, Lord, sa pinakamataas, sa aming presidente, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na posisyon, O God, Lord. Panginoon, bigyan mo sila, Lord, ng Espiritu, Panginoon, ng pagkakaisa, O God, Lord. Upang sa ganun, Panginoon, magampanan nila, Lord, ang kanilang mga tungkulin, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Sa aming komunidad, Panginoon. Alam ko, Lord, hindi lingid sa iyong kaalaman, Panginoon, na sila, Panginoon, hindi sila nagkakasundo-sundo, Panginoon. But, Lord, in you, Panginoon, sa iyo, Panginoon, kami, Panginoon, naniniwala, Lord, na walang imposible sa iyo, O God. Itong mga leaders na ito, Panginoon, sila, Lord, ay kinasiyahan mo, O God, Lord. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, we declare, Panginoon, unity upon them, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Lord, na mga usap, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Lord, na magbigay sa kanila, Lord, ng kaalaman paano pangunahan ang aming bansa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy rin naming tinataas, Lord, ang mga lugar, Panginoon, na hanggang ngayon, Lord, unti-unting bumabangon, O God, Lord, sa mga kalamidad, Panginoon. Ang mga tao, Lord, ang mga anak mo, Lord, sa dakong doon, Panginoon, sila ang gamitin mo, Lord, na magiging source of blessing, Panginoon, nagsisilbing kalakasan, O God, Lord, na hindi nila makita, Lord, ang kanilang nakawalan, Panginoon, pagkos ikaw, Lord, na nag-iingat sa kanila, Panginoon, sa panahon ng kalamidad, O God. Kay Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat kami at patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang bansang Pilipinas, O God, Lord. Ang buong mundo, Panginoon. Kasi, Lord, without you, we are nothing, Panginoon. Gaya, Lord, ng buhay ni Gideon, Panginoon, na kung saan sila, Lord, ang pag-iingat mo, ang favor mo, Lord, ay nandun, O God, Lord. Kaya, Panginoon, kiniklaim ko ngayong umaga, sa bawat lugar, Panginoon, nandun yung mga anak mo. Nandito kami, Panginoon. Kaya, Lord, gamitin mo ang aming mga buhay, O God. Upang sa ganun, Lord, ang mga taong hindi nakakilala sa iyo, Panginoon, na nagtitiwala, Lord, sa kanilang mga sarili, ay hindi, Panginoon, nila patuloy gawin ito, O God. Bagkus, Lord, ituon nila, Lord, ang kanilang paningin, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kasi sa iyo, Lord, walang imposible, O God. Kaya, Lord, maraming salamat sa patuloy na pagkilos mo, Panginoon. Maging, Lord, sa aming mga kapatirang may sakit, maraming salamat, Panginoon. Kasi nakita namin, Lord, that your hand is not short, Panginoon, para reach out sila, Panginoon. Kaya nandito sila, Panginoon, ngayong umaga. Sama-sama kami, Lord, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, O God. Kaya, Lord, maging, Panginoon, sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, sa malayong lugar, kay Nanay Sole, Panginoon, kay Sister Mary Jen, Panginoon, kay Kuya Idiboy, Panginoon, patuloy namin silang tinataas sa iyo, Panginoon. Maging pa, Lord, sa iba namin kapatiran, Panginoon, iba namin kapatiran sa malayong lugar, continue to be with them, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinagkakatiwala namin, Lord, ang aming mga buhay sa iyo. At alam namin, Lord, lagi kang nandyan para sa aming lahat. Maraming salamat, Lord.
Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Yun. Sa umaga pong ito, ihanda natin ang ating tenga, mata. Sino may dalang Bible? Amen. Cellphone. Yan po. At higit sa lahat, ang ating puso. Kaway nga po sa dibdib. Yan. Kamay. Sabihin mo, self. Ready ka na ba? Sa mensahe ng Panginoon. Amen. Ready na po. Kaya sa dahil pong ito, ating po tinatawagan ang ating buting pastor, Pastor Manuel Fontanos. Ating pong palakpakan ng Diyos sa buhay ng ating pastor. Amen. Yan, salamat po. Maraming salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Gusto ko pong batiin din ng isang mapagpalang kaarawan, si Nanay Karina. Yan, happy birthday po. Batiin niyo naman si Nanay Karina. Yan. Ang hindi bumate, walang burger. Tama ba? No, praise God. Isang mapagpalang umaga din po diyan po sa Home Church. No, maraming salamat po. Kayo po ay kasama namin diyan po sa Home Church sa online. Nawa patuloy kong dala pagkilos po ng Banal na Espiritu sa inyo po. Ganun din, gusto ko ring pasalamatan ng Panginoon. Yan, dahil nandito si Jennifer. Si Sister Jenny, ayan. So, ayan, maraming salamat sa Panginoon at nakasama natin siyang muli. At sa bagong bisita, yan, si Jessa. Jessa ba? Parang di kuya. Yan, parang. Si Jessa, palakpakan niyo ang Panginoon. Yan, ganun din yung, siyempre, palakpakan niyo rin at bigyan ng papuri ang Panginoon sa buhay ni Pia. Yan, si Pia po ang nag-invite kay Jessa. Palakpakan niyo naman si Pia. Grabe, ang laki-laki ni Pia, ang liit ng palakpak niyo. Yan, purihin po ang Panginoon. At ako'y nasasabik sa Panginoon sa panibagong mensahe. No? Actually, sabi ko nga po sa inyo last Sunday, di ba? Na ito pong mensahe po na ito, nung last Sunday pa dapat. Tama po ba yun? But naiba po yun dahil ako po'y nananangan lamang po sa revelation ng ating Panginoon. And I hope and pray na na-encourage po kayo sa gitna ng bagyo last Sunday po. Okay? At ngayong umaga pong ito, patuloy po tayo nandito sa series pa rin na tinatalakay natin. Ano po yung ating series sa month of November? Ito po ay walang iba kundi ang sabay-sabay po nating bigkasin. Amen. No? God bless the work of your hands. No? Pagpapalain ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay. No? Nawa ay patuloy natin kine-claim yan. Okay? Sa lahat ng pagsubok, lahat ng ating hinaharap, no? Wag kang magpadaig. Okay? Wag kang malungkot. But sabihin mo lagi, remind yourself, okay, na pagpapalain ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay. Okay? So, ibig sabihin yan, hindi ka pababayaan ng Lord. Okay? Lahat ng hahawakan mo, di ba, parang sino nakakilala kay King Midas? Di ba? Si King Midas, di ba, pag ginawa ka niya ng ganun, nagiging ginto. Nabawa ba yun? Diba? So, parang ganyan yan. Lahat ng hahawakan mo, ipagpapalain ng Lord. No, napakabuti ng Panginoon. Palakpakan niyo nga po ang Panginoon sa ganyang buhay. Yan. So bago ko magsimula, tayo po muna ipanandali ang manalangin muli sa Lord. Lord, sa umaging ito, maraming salamat muli, O Diyos, sa kagalakan. Salamat, Lord, sa awitan, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa tinig, O Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maaaring
ilan sa amin, O God, ay sintonado, Lord. But thank you, Father, kasi nga, you bless us, Lord. Salamat, Panginoon, kasi kahit kami ay sintonado, meron kaming boses para ipahayag namin, Lord, ang pagpupuri namin sa iyo, Ama. Maraming salamat, Lord, sa blessing, Panginoon, sa opportunity, O God, na sa umagang ito, Lord, makasama kami, Panginoon, para ikaw, O Lord, ay mapapurihan, O God. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang pagkilos, Lord, ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Pag-apawin mo nga, Panginoon, ang iyong mayamang presensya. Hindi lamang, Lord, dito sa iyong bahay-sambahan, but even, Lord, sa bawat tahanan, Lord, ng aking mga kapatiran, Panginoon, at mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, O Diyos, nakasama namin ngayon, Lord, sa home church, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din, pagpalain mo rin, Lord, yung bawat churches, Lord, na kasabay namin, Panginoon, na nagpupuri, nagpaparangal sa iyong dakilang pangalan, O Ama. Pagpalain mo, Lord, ang bawat mensahe, O Diyos, na pinagkatiwala mo, Lord, sa bawat kapastoran, Panginoon. Punuan mo, Lord, kami ng kalakasan at ng karunungan at higit sa lahat, Lord, ng boldness, ng kalayaan, Panginoon, na maipahayag namin, O Diyos, anuman, O Lord, ang iyong sinasabi, ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mabuting balita, Lord Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at muli itago mo ko, Lord, sa iyong kalwalhatian. Ilagay mo ko, Lord, sa pinakamababa, Panginoon, nang sa gayon, Lord, ikaw lang ang aming maitaas sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. Alam nyo, sa umagang ito, gusto ko po kayong i-encourage. No? Nung sinabi dyan na God bless the work of your hands. Okay? I want you to be encouraged, to be empowered. No? Gusto ko na nawa, habang tinatalakay natin to, magkaroon tayo ng pagiging grateful. Okay? Maging grateful tayo in serving the Lord. Okay? Nawa, patuloy tayong magpuri sa Diyos. Okay? Sa ating pananampalataya, no, magpatuloy tayong maglingkod sa ating Diyos. Okay? At sa bawat paglilingkod natin, nawa umahapaw nga talaga yung papuri, yung pasasalamat. Okay? Hindi tayo maglilingkod dahil tayo ay napipilitan lang. Okay? Hindi tayo mag-church dahil tayo napipilitan lang o nakukulitan lang. Okay? But tayo mag-church kasi gusto talaga nating magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Amen. Hindi ho ba? Kaya sa umaga pong ito, gusto ko pong bigyan ng title itong ating series na God Bless the Work of Your Hands sa yan. Ang title po na gagamitin natin dyan ay yan. Pakisabi nga ng malakas yan. Amen. A call to participate. Okay? Kasi kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, itong context ng ating Bible reference sa Deuteronomy, chapter 28, verse 12. Ulitin ko po, no? Basahin ko pong muli. Sabi dyan, yan, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Praise God. No, ang ganda nitong Bible verse kasi talaga nito, no, sa NIV version, sabi niya po dito, yan, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Okay, napakagandang teksto nito, napakagandang pangako ng ating Panginoon na kung saan, di ba, ayaw na ayaw nating mangungutang pero napipilitan tayong mangutang. Tama ba ba yun? Di ba? But sa pangako ng Panginoon, sinabi niya na God bless the work of your hand, hindi na daw ikaw ang mangungutang bagkos. Ikaw na yung magpapautang. Di ba? Ibig sabihin, grabe, no? Gano'ng kadaming pera kaya ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Tama po ba? Gano'ng kalaking pagpapala ang ibibigay sa iyo ng Lord kung ikaw na ang magpapautang. Tama po ba yun? At napakaganda rito kasi hindi lang ito sinabing magpapautang sa kaibigan mo. Di ba? But sinabi dito magpapautang ka sa maraming bansa. Grabe, di ba?
magiging investor ka, di ba, ng Pilipinas. Tama po ba yun? Pwede ka na tumakbo Pilipinas ng presidente. Tama po ba yan? But again, kung pag-aaralan po natin itong konteksto na to, kaya yan ang title natin, A Call to Participate. Kasi tunay na napakaganda ng pangako po na ito. Okay? Alam ko na gusto natin ito. Gusto natin talaga na tayo ipagpalain. Di ba? Financially, lalo na financially. Tama po ba yan? But, kung pag-aaralan po natin bakit ito sinabi, o para kanito sinabi, okay? Sinabi po itong konteksto na to sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Itong kontekstong ito, nang sinabi ng Panginoon, I will bless the work of your hands, ito lamang po, mga kapatid, ay sinasabi o ipinapangako ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. That's why, ito yung title natin. Ito yung panawagan for us to participate. Okay? Kasi sa mga sumusunod, sila yung mga nagpa-participate. Tama po ba yun? Wala naman nagpa-participate na hindi sumusunod. Hindi po ba? Tama po ba? So ito po yun, mga kapatid. Sabi ko dito, again, tulad ng lagi ko pong sinasabi, na sa simula pa lang, mga kapatid, meron ng inihandang pagpapala sa atin ang Diyos. Okay? Sa simula pa lang, bago ka pa humiling, sabi ng Panginoon, alam na niya kung ano ang kailangan mo. At isa yun sa mga katunayan na tunay, meron ng inihandang pagpapala sa iyo ang Panginoon. Bago ka pa isilang sa mundong ito, may inihanda ng pagpapala sa iyo ang Panginoon. Gaya ho nung sinabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Diba? Sabi niya dyan, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you to be a prophet to the nations. Okay? Sinabi niya yan kay Jeremiah. Okay? Sinabi yan ng Diyos kay Jeremiah nung siya ay bata pa. Okay? Ayon sa mga Bible scholars, si Jeremiah daw po ang pinakabatang prophet. Okay? So, imagine niyo yan. At nakakatuwa kasi nakaka-bless din. No, makita natin, ito po'y katunayan na before pa daw, di ba? Bago pa daw siya hulmahin sa tiyan o sa sinapupunan ng kanyang nanay, meron ng inihanda sa kanya ang Diyos. Meron ng plano sa kanya ang Diyos. See? Hindi pa siya nasisilang. Ganon din mga kapatid, tayo po, ganito yung sinasabi ko, no? Na bago pa ho tayo isinilang, may inihanda ng pagpapala ang Panginoon sa atin. Kumbaga, meron ng mga naibalot na box. Okay? Marami nang ano tawag doon? Kapag umorder ka sa Shopee, 'di ba? Meron doon yung shipment mo, 'di ba? Pag itatrack mo, ano tawag doon? May nakalagay doon 'di ba? Pag itatrack mo kung nasaan yung ship mo, 'di ba? Yung shipment mo daw nandoon na kunwari sa store. Tapos sa store, merong isi-ship yan, out of delivery na. Yung mga ganun, di ba? So parang ganito yun, yung shipment, yung blessing ng Panginoon, okay, nakabalot na sa kanyang kaharian. Okay? Aantayin mo na lang yung delivery, yung shipment. Tama po ba yun? No? Nawa na-excite kayo dito. Okay, ako na-excite talaga dito kasi nga, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay isang mapagpahalang buhay, isang masaganang buhay. Diba? Yan po yung sinabi ng Panginoon sa John 10:10. Diba? Siya ay naparito para tayo magkaroon ng buhay, isang masaganang buhay. Amen. Di ho ba? Kaya lang mga kapatid, itong shipment na to, kaya hindi pa ho ito na di-delivery out. Kasi yung signal nito, okay, yung mag-go ng shipment na to, ng blessing na to, ay nasa ating mga kamay. Kaya sabi ng Panginoon, God bless the work of your hand. Okay? As you obey God, ito po yung magti-trigger. Okay? Ito po yung pipindot sa tawag doon? Sa barel, para tumama sa iyo yung blessing ng Panginoon. Tama po ba? Nakasentro na yun ha? Yan, trigger, di ba? Gatilyo sa Tagalog. Di ba? Nakasentro na yung pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon again sa Matthew 6:33,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakasentro na kasi, nakasentro na yung baril ng Panginoon ng pagpapala sa iyo eh. Tama po ba yan? And as you obey God, pipindutin niya yon para ikaw ay pagpalain. Tama po ba? Again, para mas maliwanag, sabi ko rito, ang meaning, ang pagpapala ng Diyos ay siguradong darating sa atin the moment na tayo po ay magsimulang sumunod sa Kanyang kalooban. Okay? Kaya kung gusto mo na ikaw ang magpapautang sa maraming bansa, okay? Pagsumikapan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Tapat po siya sa Kanyang mga pangako. Okay? Sabi ko dito, the moment na magawa nating unahin siya sa ating mga buhay, okay? Sabi nga ng Panginoon, idadagdag niya sa iyo ang lahat ng bagay. Amen. No? Last Sunday, pinatingin ko po sa inyo yung inyong mga kamay. Tama po ba? Sabi ko, anong meron sa inyong mga kamay? Ngayong umaga pong ito, gusto ko siyasatin ninyo yung inyong sarili. Naalala ko yung isang pelikula, yung pelikulang God of Egypt. Sino nakapanood ng God of Egypt na pelikula? Wala. Ako lang nanonood ng pelikula rito. Ano pinapanood nyo? TikTok? Yung God of Egypt. No? Meron kasi itong senaryo, nung namatay po yung kasintahan ng isang bida, nandun siya sa okay? Nandun siya sa gate. No? Gate of, daw yun? Gate of judgment. Okay? Yun yung katuruan ng Egypt. At doon sa katuruan ng Egypt, okay, kapag meron kang ginto, makakapasok ka sa kaharian ng langit. Pero pag wala kang ginto, wala, impyerno bagsak mo. Okay? Ang ganda nung sinabi kasi doon ng mga tagapagbantay nung tawag ito, nung gate. Sabi ng mga tagapagbantay sa bawat pumapasok, what do you offer? Okay? What do you offer? Sabi ganon. Ngayong umagang ito rin gusto kong i-evaluate natin sa ating sarili. What do we offer? Ano nga ba ang meron tayo na pwede nating i-offer sa Lord? Again, ang title ng message na to is A Call to Participate. Ito po'y panawagan para tayo po ay mag-participate. Okay? Pero ang tanong, ano ang meron ka? Amen. Again, sabi nga ng series natin, God bless the work of your hands. Hindi ho ba? Kaya ibig sabihin yan po ay katunayan, no, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, katunayan din po yan that God has stored something for you. Merong ibinigay sa inyo ang Panginoon. Okay? All you need to do, i-evaluate mo lang yung sarili mo. Ano nga bang meron ako? Maaring siguro ang ilan sa atin pinagpala financially. Sinong mayaman? Taas ang kamay. Isa, dalawa lang ang mayaman. Nako, pagpapalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Di ba? Dapat lahat tayo mayaman. Kasi ang tatay natin, King of Kings. Di ba? Hari ng mga hari. Kung hari ng mga hari, yung tatay natin, tayo'y prinsipe at mga prinsesa. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, prinsesa ka. Yeah. So si princess, dobleng princess na yan. Queen ka na ngayon. Di ba? Sabi mo sa mga kapatid mong lalaki, Prince Charming ka pala. Hallelujah. Di ba? So dapat lahat tayo mayaman. Okay? Again, what do you offer? Maaaring iba sa atin, may kaloob na pinansyal. Maaaring iba sa atin, hindi ganun kayaman sa pinansyal, pero talentado. Sino talentado dito? Taas ang kamay. Oh, dalawa pa lang din na talentado. Grabe. Okay? Sino dito yung, pwedeng ito sa position? Sino dito mataas ang posisyon? Sa trabaho, sa bahay, di ba? Sa school,
Sino mataas ang posisyon dito? Yan. Naku, yung mga nanay, tatay, parang nagkakahiyaan Sino bang mataas ang posisyon? Yung nanay ba o yung tatay? Di ba? Sino ba yung madalas lang nasusunod? Akong mataas dito. Okay? Di ba? Marahil, lahat po tayo merong ganito mga kapatid. Marahil, kapos ka man financially, but I believe, nang sinabi ng Panginoon, God bless the work of your hand, merong ipinagkatiwala sa iyong pagpapala ang Diyos. Okay? Hindi mo man makita financially, pero makikita mo to sa iyong kaloob. Sino ditong kumakanta? Sino dito sumasayaw? Sinong magaling mag-growing? Di ba? Sino ditong bungangera? Talent yan Di ba? Bihira yan. Tama ba yun? Yung bang, sino dito magagalitin? Di ba? Yung pang simpleng bagay lang, galit ka na agad. Baka ibihira yan, talented ka. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Again, God has something in store on you, mga kapatid. Again, sabi nga ng Bible, God bless the work of your hand. And He wants you to use it for His glory. Nang sinabi ng Panginoon, God bless the work of your hand, nais niya kung ano yung pagpapalang meron ka, gamitin mo yan para ikaw ay mag-participate para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tulad po ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Yan, sabi niya diyan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang, kita nyo, no, yung diin upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. Diba? Ibig sabihin, pinagpapala talaga ang bawat isa sa atin, hindi lang para ma-enjoy natin ang buhay, pero para tayo'y managana natin sa paggawa ng mabuti. Okay? Again, this is a call for us to participate, mga kapatid. God bless the work of our hands. Makita natin na ito po ay panawagan para tayo po ay ma-engage. Okay? I-engage natin yung bawat gawain. Okay? Makipag-participate tayo as we build God's kingdom. Marami pa pong kailangan tapusin. Okay? Marami pong kailangan gawin sa pagtatayo po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Okay? At almost 2 months na lang matatapos na tong vision na to na building God's kingdom. Now, ang tanong, baka hanggang ngayon hindi ka pa nakikipag-participate. Kaya hindi pa natatapos yung kingdom ng Lord. Hindi ho ba? Kaya ngayong umagang ito, sabi ko rito, ako po'y naniniwala that we are not saved by the Lord para lang tayo ay umupo sa inaari nating upuan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang umupo sa paborito nating upuan. Buti na lang pinalipat tayo ng host natin kanina. Di ba? Kasi madalas, pag nag-church tayo, di ba? Parang inaari na natin upuan Tama ba yun? Parang, oy, ako, upuan ko yan walang uupo dyan. Parang ganun. Di ba? Lagi doon tayo nakaupo Tama po ba yun? Pero again, hindi ho tayo niligtas ng Panginoon para lang tayo umupo sa bawat upuan natin. But tayo po ay niligtas ng Panginoon. We are redeemed to share His blessing. Okay? Gaya sinabi niya dyan, upang sumagana tayo para sa mabubuting gawa. Pinagpapala tayo ng Panginoon. We are redeemed. Tayo tinubos ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Gaya po nung kinanta natin kanina, di ba? Shine upon us. Di ba? Ano sabi doon sa lyrics kanina? Ha? Yan, let your face shine on us that the world will know that God is, ano nga po yan? That the world will know that you live. Diba? Ganda nun Hayaan mo na magliwanag ka sa akin, Panginoon, para nang sa gayon, ang buong sanlibutan ay makitang ikaw nga ay buhay. Nawa, ganito tayo mga kapatid. Alam niyo, ang problema ng bawat mananampalataya,
nakikita ko kaya ayaw natin mag-participate. Unang-unang dahilan, feeling natin kasi yung trabaho para lang sa pastor. Pakiramdam natin yung trabaho para lang sa mga leaders. Ay, hindi naman ako leaders eh. Ay, bahala si pastor dyan. No. Tayo po lahat ay mga anak ng Diyos. Ang mga leader at ang mga pastor, ito po'y tagapanguna lamang. Okay? We need help. They need help. Okay? O mo yung leader mo. Yan, sabihin mo, ano bang maitutulong ko? Nox! Di ba? Okay? Kailangan nila ng tulong, mga kapatid. Okay? Huwag niyong isipin na ang bawat ginagawa sa loob ng iglesia ay trabaho lamang ng leader. Hindi po. God bless the work of your hand. Hindi po niya sinabi, God bless the work of your pastor. Hindi niya sinabi, God bless the work of your leader. But God bless the work of your hand. Sabihin, ini-encourage tayo na makipag-participate talaga tayo. Tulungan natin yung ating mga leader. Okay? Paano ba natin mapapalawig yung ating mga life group? Di ba? Baka kasi yung mga life group ninyo wala ng life. Di ba? Group na lang. Buhayin natin, mga kapatid. Buhayin natin yung ating mga life group. Kaya tinawag na life group yan kasi kailangan merong buhay. Tama po ba? At hindi po yan magagawa ng leader kapag wala ka, kapatid. Kaya huwag mong isipin na ang bawat ginagawa sa loob ng iglesia ay para sa mga leaders o para sa pastor lang. You are called to participate. Pangalawa, sabi ko rito, isa sa dalawang dahilan, madalas feeling natin, maliit lang tayo para sa malaking gawain. Di ba? Hindi namin kaya yan. Hindi kami marunong dyan eh. Di ba? Hindi kami nakapag-aral sa Bible school. Mahina kami pumick up. Hindi kami marunong kumante. Hindi kami marunong tumugtog. Di ba? Mahirap lang kami. Wala kaming kakayahan. Ito yung madalas na iniisip natin. Pero sinasabi ng Panginoon again, God bless the work of your hand. Ibig sabihin, may magagawa ka. Sabihin mo sa katabi mo, may magagawa ka. Amen. Di ba? Ito yung sinasabi ng Lord. Nawa, makita natin as God bless our hand, magamit nga natin ito para tayo po ay tumulong sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Pangatlo, sabi ko rito, yan, madalas tinitignan natin na maliit na bagay o walang halaga ang maliit na maaari nating gawin. Di ba? Parang pakiramdam natin, parang di naman kami nakatulong. Di ba? Yung sa simpleng walis lang, parang pakiramdam mo, wala lang. Di ba? Sa simpleng pagpupunas, kala mo wala lang. Pero mga kapatid, nawa makita natin, walang maliit, walang malaki sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng gagawin natin ay pagpapala. Hindi ho ba? Ito po yun, mga kapatid. Kaya we are called to participate. Ang bawat maliit na bagay na gagawin mo, kapatid, ay malaking ambag para sa kaharian ng Diyos. Hindi ho ba? Maaaring hindi lahat makakapagwalis. Pero ikaw ay nakapagwalis. Kaya nawala yung mga alikabok. Di ba? Kaya kung ano man yung magagawa mong maliit na bagay, kapatid, huwag mong isiping maliit yan. Yan ay malaking bagay. Sabihin mo sa tabi mo, malaking bagay ka. Hallelujah. Huwag ka nung lumingin kay Pia. Talagang malaking tao yan. Hallelujah. Di ba? But again, God bless the work of our hands. Meaning again, ang bawat ginagawa o magagawa natin ay napakahalaga po sa Diyos. Ulitin ko po, walang malaki, walang maliit, walang mahirap na gawain para sa iyo dahil ang Diyos mismo, ang pagpapala ng Diyos mismo ang gumagawa sa iyo. Kaya if you believe that God bless the work of your hand,
Ibig sabihin, talagang walang maliit. Kasi ang Diyos mo, pag nag-bless, sagana. Di ba? Ang Diyos mo malaki. Kaya yung pagpapalang meron sa iyo, malaki din. Kaya yung magagawa mo sa tingin mo lang maliit, pero malaki yan mga kapatid. Huwag kang maniwala sa binubulong ng kalabang dyablo. Diba? Yan madalas ginagawa ng kalabang dyablo, dinidisip niya tayo ng kanyang mga kasinungalingan. Wala, ano ba naman yung ginawa mo? Grabe, ang pangit naman. Diba? Ano ba naman yung adobo mo? Lasang sinigang. Diba? Kaya, hindi ka na nagluto eh. Kasi yung pakiramdam mo, sablay yung ginawa mo. Pero, mga kapatid, kung wala yung adobo mo na lasang sinigang, walang kinain yung kapatid mo eh. Tama po ba yun? Talented ka nga, isipin mo yung adobo na gawa mong sinigang. Kakaiba ka talaga eh. Tama po ba yun? Bihirang kahit ako, nagluluto po ako pero di ko kayang gawin yun. Pero ikaw nagawa mo, talented ka. Di ba? Kaya dapat magsaya ka sa Panginoon. Tama po ba yun? Di ba? Pag yung nagluto ka, sabihin ng may sinabi sa'yo, may narinig ka, ano ba itong niluto mo? Ang alat? Sabihin mo sa sarili mo, inalatan ko talaga yan kasi gusto ko maramdaman mo yung alat ng aking pagmamahal. Di ba? Yung mga ganun. Tama po ba? Nawa, ito yung makita natin mga kapatid. No? Sabi ko dito, ngayong umaga pong ito, remember this mga kapatid. Building God's kingdom is not about how much we know or how big we see it is. But it's about letting God works upon you. Di ba? Sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos, sa bawat ginagawa natin mga kapatid, hindi basihan kung gaano kalaki, kung gaano kaliit, hindi basihan kung gaano ka karunong. Ang basihan ay kung paano gumagawa ang Diyos sa pamamagitan mo. Hindi ba? Tama po ba? Pag sinabi ng kapatid mo, ang alat nitong adobo mo, praise God, kasi pinagpala ako ng Diyos ng maraming toyo. Hindi ba? Tama po ba yun? Kumilos ang Diyos eh. Di ba? Kaya minsan matabang, kinapos ka sa toyo eh. Tinamad kang bumili sa tindahan. Tama po ba yun? Nawa, ito yung makita natin mga kapatid. No, ibig sabihin, ang pagpapalain ng Diyos ang ating mga kamay, ang pagpapala ng Diyos mismo ang gagawa at hindi yung ating mga kamay. Hindi ho ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw naman, talent mo yung mamintas, ngayong umaga pong ito, okay? Sinasabi ng Panginoon sa iyo, bago ka pa mamintas sa iyong kapatid, tignan mo yung bawat ginagawa na hindi siya ang gumawa nun, pero ang Diyos ang gumawa. Kaya pag pinintasan mo yung ginawa ng kapatid mo, ang pinipintasan mo ang Diyos. Kaya kung ikaw ay pintasero, pintasera, magbago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Yan, huwag mo na akong pintasan. Hallelujah. Amen. Diba? Kasi sabi, God bless the work of your hand. Ibig sabihin, yung pagpapala ng Diyos, yung kumikilos sa iyong mga kamay. Diba? Yung pagpapala ng Diyos ang kumikilos sa kamay ng iyong kapatid. Kaya the moment na pinintasan mo yung ginawa ng iyong kapatid, pinipintasan mo yung nagbigay ng pagpapala sa kanya. Diba? So, mga kapatid, ini-encourage ko kayo mga kapatid, no? Kung tayo po pintasero at pintasera, alisin na po natin yan. Okay? But be a blessing. Be an encouragement sa bawat isa. Diba? Tama po ba yun? Kahit matabang yung niluto niya, huwag mo sabihin, ang tabang naman ito. Pero purihin mo siya. Sabihin mo sa kanya, salamat sa Panginoon at tinabangan mo kasi bawal sa akin ang maalat. Diba? Salamat sa Panginoon at tinabangan mo kasi bawal sa akin ng sobrang tamis. Tama po ba yun? Kaya minsan, isa rin sa dahilan kung bakit mga mananampalataya ayaw mag-participate because of fear. Takot.
takot sa pagbabatikos. Di ba? Takot mapintasan. Tama po ba yun? Kaya na, mga kapatid, no, kapag ikaw naman yung pinipintasan, sabihin mo na lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo siya sapagkat di niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Di ba? Tama po ba yan, Lord? Patawarin mo siya kasi hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Di ba? So, try to encourage yourself. Tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Di ba? May isang kwento, sabi nung isang drummer, husay yung tumugtog, talagang ano siya anong tawag doon? Confident siya sa ginagawa niya, papalo, panay ang rolling niya kahit wala namang dapat i-rolling. Alam niyo yun? Yung nasa worship song, all the heaven, siya naman, puro ganun ang drums niya Di ba? Nung natapos yung fellowship, may lumapit sa kanya. Sabi doon sa drummer, huwag kang masasaktan pero napansin ko hindi ka marunong mag-drums. Kaya siguro huwag ka na mag-drums. Try mo mag-gitara na lang. Sabi nung drummer, kung titigil po ako, lalo po ako hindi matututo. Kita nyo? Ang ganda ng mindset ng drummer, di ba? Tama naman Kung titigil siya, lalong hindi siya matututong mag-drums. So, ganun din sa atin, mga kapatid. Okay? Pag pinintasan ka, sabihin mo, kung titigil ako magluto, hindi ko makukuha yung tamang timpla. Amen. Di ba? Sabi ko nito, dahil ang pinagpapala ng Panginoon, He wants us to use it. God wants us to participate. Mga kapatid, pagpapalain ng Diyos ang iyong mga kamay, kasi nais ng Diyos na magamit kanya sa kanyang kalwalhatian. Gusto ko pong i-share yung nakaraang devotion ko po, mga kapatid. Galing po ito sa Bible planner ko po. No? Ito po yung patungkol sa buhay po ni Queen Esther. Sino nakakilala kay Queen Esther? 2, 3 lang 4 lang. Mga Sunday school, may nakakilala ba kay Queen Esther? Wala? Bayan, sino lang kilala yung Esther? Yung nagtitinda ng okay. So, sige. Sa mga hindi nakakakilala kay Queen Esther, okay? Sa Book of Esther, makikita natin doon yung panahon ng paghahari ni King Xerxes, okay, ng Persia. Alam niyo, nagkaroon po siya ng problema sa kanya pong reyna. Okay? Yung reyna niya si Queen Vashti. Okay? Kasi si Queen Vashti, hindi yung maganda ugali nitong reynang to. Okay? So, meron siyang, pala desisyon. So, problema ito ni King Xerxes. That's why, yung kanyang tawag doon? Tagapagpayo. Yan. Yung tagapagpayo niya, pinayuhan siya. Sabi sa kanya, King Xerxes, bakit ka namumroblema sa iyong reyna? Bilang hari, pumili ka ng ibang reyna, palitan mo siya ng mas maganda, mas mabait, mas mabuting reyna. Okay? So, ganoon ang nangyari. At that time, meron doon si Mordecai, isang Hudyo. At si Mordecai po, ay meron pong pamangkin. Ito po yung walang iba kundi si Esther. Okay? At to make the story short, nakilala ito ni King Xerxes at siya nga ang pumalit bilang reyna ng Persia. Okay? Siya po yung pumalit kay Queen Vashti. Okay? Pero nung siya po ay naging reyna ni King Xerxes, hindi po niya pinaalam kay King Xerxes na siya ay Hudyo. Okay? So ito po yung senaryo na yun. Then, sa panahon po ng paghahari ni King Xerxes, meron po siyang itinalaga na mataas na opisyal. Ang pangalan po ay si Haman. Okay? At si Haman, gumawa po siya ng batas, okay, na lahat ng mga tao ay yuyuko sa kanya. Okay? Bilang paggalang sa kanya kasi nga, siya yung pinakamataas na opisyal. So, sinabi niya sa mga tao, yuyuko kayo sa akin bilang paggalang. Then napansin niya, si Mordecai, hindi po yumuyuko sa kanya. Nagalit siya ngayon. Nagalit siya. At yung galit na yun yung nagbugso para sabihin kay King Xerxes
okay, nalipulin yung Hudyo sa kanyang kaharian. Okay, kasi nalaman ni Haman na si Mordecai ay isang Hudyo. Kaya bilang nakita niya ron na yung mga Hudyo hindi gumagalang sa kanyang kapangyarihan, sinabi niya kay King Xerxes, lipulin mo yung mga Hudyo sa iyong kaharian kasi darating ang panahon baka hindi ka na rin niya galangin. Okay? At dumating sa panahon na nalaman ito ni Mordecai. Ang ginawa po ni Mordecai, nag-chat po siya kay Queen Esther. Nag-chat siya, grabe, no? Parang parang messenger lang. Okay. Hindi, nagpadala po siya ng sulat kay Queen Esther na sinasabi na alam mo ba yung plano na lilipulin ng buong mga Hudyo? At kapag nangyari to, isa ka. Di ba? Isa ka sa mamamatay. Okay? Kaya hanggat maaga pa kausapin mo na ang hari. Pero alam ni Queen Esther kasi na kapag pinuntahan niya yung hari ng walang pasabi o walang appointment, maaari siyang parusahan ng kamatayan din. Okay? So naging problema din ito ni Queen Esther. Paano niya sasabihin? So natatakot siya ngayon. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Baka tanungin siguro, baka iniisip niya, tanungin siya ni King Xerxes. Diba? Ano sa'yo kung bakit ililigtas mo yung mga Hudyo? So malalamang Hudyo siya. Tama po ba yun? Hindi ho ba? Pero alam nyo, isa sa pinakamagandang nakita ko doon sa senaryo na yun, yung sinabi ni Mordecai kay Queen Esther sa Esther chapter 4 verse 14. Meron ba ako dyan? Yan, sabi niya po dyan, yan, kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Ito po yung nag-stand out sa akin, mga kapatid. Nung binasa ko to, sabi ko, oo nga. Nag-stand out sa akin yung sinabi niya ni Mordecai, anong malay mo? Baka napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Again, sabi ng ating series, God bless the work of your hand. Simula pa lang may pinagkatiwala ng pagpapala sa iyo ang Diyos. Nababatid ko po yun dahil, again, maliwanag po, sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28:12, God bless the work of your hand. Now, ang tanong, what is it that you have? Ano ang meron ka? What do you offer? Ano yung pwede mong i-offer? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, meron kang talento. Ang bawat isa sa atin, sabi ng Bible, ay pinagkalooban ng natatanging kaloob. Maaaring hindi ka marunong kumanta, pero masasabi ko, magaling kang magsalita. Maaaring hindi ka marunong magsalita, pero masasabi kong masinop ka sa mga bagay. Masasabi kong malinis ka. Magaling kang magwalis, magaling kang magbunot. Uso pa ba bunot? O magmap na lang, magmap. Maaaring hindi ka marunong magwalis. Maaaring wala kang talento sa buhay kasi ikaw ay lumaking prinsesa. Ibig sabihin, mayaman ka. Di ba? Meron akong kilala, alam nyo, dahil nga medyo nakakaangat-angat siya sa financially, kapag mayroon pong gawain ng church, lagi niya sinasabi, sige, ako na, sagot ko na po yung merienda. Amen. Di ba? Ang ganda nun. Sabi, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong humarap sa tao. Ayoko naman mapagod magwalis. Sa bahay nga namin, hindi ako naglilinis eh. Pero, sige, sagot ko na yung merienda nyo. Kaya yung mga maglilinis, na-encourage, huy, yun, may merienda. Tama po ba yan?
Ang tanong again, anong meron ka? Maaaring meron kang kapatid pinansyal. Meron kang kaloob, meron kang posisyon. Gamitin natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay tatay, meron kang posisyon. Kung ikaw ay nanay, may posisyon ka. Kung ikaw ay teacher, may posisyon ka din. Kapatid ka ng 100 magkakapatid, meron kang posisyon. Panganay ka man, bunso ka, meron kang posisyon. Hindi ho ba? Malay mo, kapatid. Malay mo, inilagay ka dyan sa posisyon ng Panginoon para magamit ka sa kalwalhatian ng Panginoon. Malay mo, nilagay ka dyan sa pagiging teacher, nilagay ka sa pagiging leader. Noong last time, sino ba yung naging kapartner ko? Naging leader daw siya ng kanyang school, sa klase nila. Malay mo, nilagay ka dyan sa posisyon na yan para yung bawat makakausap mo ay malaman ang pagliligtas ng Diyos. Hindi ho ba? Gaya na sinasabi dyan ni Mordecai, malay mo, baka napunta ka dyan para maging kasangkapan ka sa ganitong pagkakataon. Anong pagkakataon to? Pagkakataon ng pagliligtas. Hindi ho ba? Sabi ko rito, kung ikaw ay talented, malay mo, binigay sa iyo yung talent na yan para magamit sa pagpapakilala ng kabutihan ng Diyos. Di ba? Kung ikaw ay bungangera, malay mo, binigay sa iyo ng Panginoon yung malakas na boses na yan para hindi mo na kailangang mag-microphone at ipagsigawan ang pagkahari ng Diyos. Di ba? Marami kang makikita sa lansangan, naka-megaphone, naka-microphone, para marinig lang nila na malapit na dumating ang Panginoon. Pero ikaw talented ka, malakas ang boses mo, palasigaw ka. Di ba, malay mo, binigay sa iyo ng Panginoon yan para isigaw mo na ang Diyos mo ay mabuti. Ang Diyos mo ay tapat. Ang Diyos mo ay buhay. Di ba? Ito po yan, mga kapatid. Sabi ko dito, kung ikaw ay mayaman, malay mo, pinagpapala ka ng Panginoon ng pinansyal para may magamit ka sa pagkakawang gawa. Sino dito mayaman? Pautang muna akong 500. Hindi ho ba? Malay mo. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon ng pinansyal kasi patuloy ka nagbibigay sa iba. Di ba? Ito po yun, mga kapatid. Malay natin. Baka nilagay tayo sa posisyong meron tayo. Malay natin, baka binigyan tayo ng talento ng Panginoon. Kung ano mang talento meron tayo. Malay natin, kaya tayo patuloy na pinapayaman ng Panginoon para nang sa gayon magamit tayo, malaman ng buong mundo ang pagliligtas ng Diyos. Nawa, mga kapatid, again, we are called to participate. Sa bawat gawain ng Panginoon, ano ba yung maitutulong mo, kapatid? Kung ikaw ay busy tao, di ba? Sabihin mo, hindi ako makakapunta eh. Siguro, magpapadala lang ako ng ng Jollibee. Di ba? Tama po ba yun? Makaka-encourage yun eh. O talaga ba? Tama po ba yun? Kaya sumama na po tayo. Sa bawat gawain ng Panginoon, makiisa tayo. Sama-sama tayong gumawa. Dahil walang maliit, walang malaki. Ang lahat po ay malaking bagay para sa harapan ng Panginoon. Para po sa aking pagtatapos, mga kapatid, gusto ko pong magtapos sa sinasabi sa 1 Peter chapter 4, verses 8 to 11. Ano po sinasabi dyan? Meron po ba ako dyan? 1 Peter 4, 8 to 11. Sabi niya dyan, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin nyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayaang tinanggap ng bawat isa sa inyo.
Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Kita ninyo? This is a call for us to participate. Participate to love one another. Hindi ho ba? Magmahalan daw po tayo. Maglingkod po daw tayo. Hindi ho ba? Magpahayag daw po tayo. God bless the work of our hands, mga kapatid. Sa Tagalog, pagpapalain ng Diyos ang ating mga kamay, ang gawa ng ating mga kamay. Nawa mga kapatid, makita natin na ito po ay panawagan para tayo po ay ngayon magsimulang kumilos na. Ito po'y panawagan para tayo po'y tumulong sa bawat gawain ng Panginoon. Makipag-participate po tayo kung sa tingin mo maliit, yung maiaambag mo, pero much better kaysa sa walang maiaambag. Tama po ba yun? Remember this, kapatid. Kapag pinagsama-sama natin ang bawat kaloob na meron tayo, walang maliit. Lahat po ito nagre-resulta ng malaki. Kaya mga kapatid, I encourage everyone, sumama na po tayo. Kumilos na po tayo. Again, walang malaki, walang mahirap na gawain, mga kapatid, kung tayo po ay sama-sama at nagkakaisa sa isang layunin. At ito po ay maglingkod para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang tayo po ay magmahalan bilang isang pamilya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hindi ho ba? Sa iyong mga life group, I encourage everyone. Magtulungan po tayo. Sama-sama po natin palaguin. Sama-sama po nating buhayin ang ating mga life group. Huwag po tayo makontento sa kung anong nangyayari sa inyong life group. But we participate. Alam nyo, sa simpleng kamusta, malaking nagagawa po nito. Sa simpleng pag-response natin sa ating mga leaders, malaking tulong po ito sa inyong mga leaders. Sabi mo sa katabi mo, huwag puro sinson. Sumagot ka din. Di ba? Malay ninyo, yung mga leader ninyo nasisiraan na ng bait, kinakausap na niya yung sarili niya. Di ba? Kaya yung sa simpleng kamusta ka lang din sa kanya, nako, malaking bagay po ito sa kanya. Malaki ho yung magagawa, kapatid. Again, sabi dito, paalala sa atin, magmahalan daw po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Nawa, sa pagpapahayag po ng mabuting balita ng Panginoon, na-encourage ko po kayo to participate. Ilang buwan na lang, isang buwan na lang. Kamusta ba yung pagkahari ng Diyos? Isang buwan na lang, matatapos na yung taong 2025. Kamusta na po ba yung itinatay yung kaharian? Kaharian sa inyong tahanan, kaharian sa inyong mga life group. Kamusta na po ba? Baka kasi kulang pa po yan ng pader. Kulang pa po ng pintuan. Kulang pa po ng pako. This is the right time for us to participate, kapatid. Baka ikaw na lang ang inaantay para mabuo yung kaharian ng Diyos dito. Para ikaw na lang ang inaantay para magkaroon ng konting kulay ang inyong life group. Baka kasi yung mga natitira sa life group ninyo puro introvert. Di ba? Baka kailangan ng konting daldal, konting kwentuhan, konting saya. Sino dito komedyante? Taas ang kamay. Isa lang komedyante? Puro formal lahat? Grabe naman. Nahiya naman ako sa lahat sila formal. Kasi si Pastor lumaki si squatter. Hampas lupa, patay gutom, dukha. De, joke lang. Di ba?
Be part of it, kapatid. Okay? At nawa, sa bawat isa sa atin, sa inyong mga life group, ay maramdaman talaga na you belong to one another. You are one family of God. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama naming banal, maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, sa iyong mabuting balita na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng assurance, O God, ng malaking blessing sa aming mga buhay. Lord, forgive us kasi madalas hindi namin nakikita kung gaano mo kami pinagpapala, O Diyos. Madalas, Lord, yung pagpapalang meron kami, natatabunan, O Diyos, ng takot. Takot na baka kami kapusin. Takot na baka kami abusuhin. Kaya madalas, Lord, hindi namin na-enjoy, hindi namin nagagamit, Lord, yung pagpapalang mula sa iyo. Once again, Lord, thank you for reminding us na tunay, Panginoon, sa aming paglilingkod, Lord, sa bawat bagay na gagawin namin, hindi ito patungkol, Lord, hindi ito patungkol sa amin. Hindi ito patungkol sa kahinaan namin, sa kalakasan namin, O Diyos. But ito'y patungkol sa iyo, Panginoon. Kung paano ka gumagawa sa amin pong mga buhay. Kung paano mo kami pinagpapala, O Diyos. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kung isa man kami, O Lord, sa mahilig mamintas sa gawa ng aming mga kapatid, Lord, we ask forgiveness. Patawarin mo nga kami, Panginoon, kung mahilig kaming mamintas. Patawarin mo kami, Panginoon, kung mahilig kaming maghanap na nakakalimutan namin, Panginoon, yung sarili naming kahinaan. Nakakalimutan din namin, O Lord, na sa bawat gawa, Panginoon, hindi yung aming kapatid, Lord, ang gumawa, but ito'y dahil sa iyong mayamang pagpapala. Kaya kung kami, Panginoon, ay pipintasan namin sila, Lord, wala kaming ibang pinipintasan kundi kayo. Kaya patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord. Lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Nang sa gayong, Panginoon, we find the right words to encourage one another. Makahanap nga kami, Panginoon, ng tamang salita para maipahayag namin yung pagmamahal namin sa isa't isa. Pagbuklodin mo kami, Panginoon, at patuloy mo kaming pagpalain, O Lord God, ng sa gayon, Panginoon, sa bawat pagpapala, O Diyos, maipahayag nga namin, Panginoon, na ang aming Diyos ay buhay. Sa umagang ito, Panginoon, bless us, Lord. Fill us, Panginoon, with the fullness of your Holy Spirit. Nang sa gayon, Panginoon, magawa nga namin, O Lord, yung sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon, ngayong umagang ito, that you want us to participate, Lord, for your kingdom, Lord Jesus. For the expansion of your kingdom, Lord, here on earth, Lord. Mahina kami, Panginoon. Pero nawa ikaw ang aming maging kalakasan, O Diyos. Wala kaming alam, wala kaming Panginoon. Pero nawa ikaw ang siyang aming maging karunungan, O Diyos. Bless us, Lord, with wisdom and understanding of all the things, Panginoon, na aming pong gagawin. Thank you, Father. Thank you, God. At patuloy mo nga, Panginoong, pasaganain, O Lord, ang bawat kaloob
na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord, as we participate for your kingdom, Lord Jesus. Again, to you all the glory, honor, and power, praises, and thanksgiving. In the name of Jesus, our God, Lord, and Savior's name, we pray. Amen, amen, at amen. Praise God. Hallelujah. At inanyayaan ko na po yung mangunguna po sa ating Lord's Supper. Sige po, tayo po tumayo at tayo po yung manalangin. Lord, we thank you, O God. Lord, we praise you, O God, for the message that we have heard, O God, today, O God. Indeed, Lord, big or small, O God, Lord, it is essential in building your God's kingdom, O God, Lord. And thank you, O Lord, for making us realize, O God, Lord, that all of our works, O God, is essential, O God. It's essential, O God, for you, O God, Lord. Lord, we pray that you change our perspective, O God. Change our mind, O God. Because sometimes we think, O God, that we are not important. That what we are doing is not essential, O God. That we are weak. That we are powerless, O God. But Lord, you made us realize, O God, Lord, that everything that we can do for you, O God, Lord, is big and essential, O God, in building your kingdom here on earth, O God, Lord. And Lord, you have already empowered us, O God, through the cross, O God. You have given us freedom, O God, Lord. So Lord, eradicate those negative mindsets, O God, Lord. And Lord, that we may see, O God, your great love, O God, that you have shown, O God, by giving up your life for us, Panginoon. And Lord, we thank you, O God, for the love that was shared today, Panginoon. The message of love, for making us realize, oh God, that we can do better and we can be the best version of ourselves, oh God, Lord, sa tulong po ninyo, Panginoon. And Lord, sa elements, oh God, that we are about to partake, oh God, Lord, give us, oh God, the freedom, oh God, to be part of this Holy Communion, Panginoon, Lord. Na makita namin, Panginoon, Ikaw, Panginoon, na nagpalaya sa amin at nagmahal sa amin, Panginoon, Lord, who bore our sins, O God, and give us freedom, Panginoon, Lord. And thank you, O God, Lord, for this day, O God, Lord. And Lord, be with us, O God, Lord. And thank you, O God, for this grace, O God, and for this love. This we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Yon, habang binabahagi po ni Sister Darlene yung mga hostya at katas ng ubas, muli ko pong inayahan yung ating po mga kapatiran, yung mga mahal natin sa buhay na nandiyan po sa inyong tahanan. Nawa po ay sama-sama nating alalahanin ang mayamang biyaya po ng Panginoon. Kung meron po kayo diyang mga naitabing biskwit o tinapay man o kahit anong katas ng prutas po na meron kayo, nawa po ay makabahagi po tayo sa pagkilala po ng mayamang habag po ng Panginoon. Ang communion po ay ito po hindi po nakakapag-alis ng kasalanan. Okay? Hindi po ito katulad ng ating nakagisnang katuruan na ito po ay nakakapaglinis ng kasalanan. Hindi po. But ito po ay pakikipag-isa, pakikipagtipan sa mayamang habag po ng Panginoon. Ito po ay pagkilala na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay napako sa cross para sa ikaliligtas ng marami. Kaya as we partake this bread and this juice, nawa mga kapatid, ang mag-manifest sa ating mga isipan ay pasasalamat. Pasasalamat sa mayamang biyaya po ng Panginoon. Itaas po natin ang hostya na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa cross bilang katubusan ng ating mga pagkakasala. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin po ang Panginoon.
Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, he took the cup and saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin po. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayong papurihan ng Lord. Amang banal, muli o Diyos, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya, O God, sa biyaya, Panginoon, ng pagliligtas. Salamat din, Panginoon, sa biyaya, Lord, ng opportunity na kami, Panginoon, ay makabahagi, O Lord, sa pag-alaala ng iyong mayamang habag, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at dalangin ko, Lord, na patuloy na ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo, Lord, ang kalwalhatian, kapurihan, at kapangyarihan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God. Happy Sunday po sa bawat isa sa atin, at bago po ko tuluyang bumaba, gusto ko pong iwanan sa atin ang ating reflection question. Ito pong ating reflection question. Yan. Ano sa iyong palagay ang pagpapalang kaloob sa iyo ng Diyos na maaari mong maiambag sa iglesia ng Diyos na magbibigay kalwalhatian sa Diyos? Parang redundant ako dun Paulit-ulit Okay. Ano sa iyong palagay ang pagpapalang kaloob sa iyo ng Diyos na maaari mong maiambag sa kanyang iglesia na magbibigay ng kalwalhatian sa kanya? Okay? So anong meron ka ngayon? Okay? What do you offer? Hallelujah. Nawa ay ma-enjoy natin ang ating partner sa umagang ito. Okay? Tama po ba? So bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minutes lang po yan. Wala na po mag-extend. Okay? Pero before that, tatawagin ko po yung mangunguna po sa ating pong offering. Praise the Lord. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At naway, ang sabi po doon sa ating theme ay, ano po, God bless the work of your hands. At sabi doon sa title ni Pastor, a call to participate. So, ibig sabihin, dito sa akin pong babasahin, ang sinasabi po doon sa Proverbs 3:9 up to 10, sabi po dito, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be full and your winepress will overflow with new wine. So, dito po sa ating verse ngayong umaga, tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon na ikaloob yung atin pong kayamanan. So, ibig sabihin, sister, kasi itong meron ako ngayon ay para lang sa amin pong pagkain mamaya. Pero hindi ba natin napupuna na sa araw-araw na ibinigay ng Panginoon, tayo po ay hindi niya tayo pinagkukulang? May nagugutom ba dito? Wala naman, di ba? So, pag tayo po ay nagkakaloob, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag po tayong matakot na ibigay yung natitira na yan. Huwag tayong matakot na unahin ang Panginoon. Kasi ang ibig sabihin ng honor, sabi, honor the Lord with your wealth. Ang ibig sabihin po niyan ay unahin natin ang Panginoon higit sa lahat. Kung atin pong makikita, babasahin ko lang po doon sa Genesis 26:12-13. Ang sabi po, Isaac cultivated the land and got 100 times as much that year. The Lord blessed him. At doon sa 13, the man grew large and prosperous until he became a king. So nakita natin po doon, dyan sa Genesis 26:12-13, pinagpala ang taniman, ang na-harvest ni Isaac, bagamat yung panahon na yan ay taggutom,
the Lord caused Isaac yung 100 folds na harvest. Yung pinagpala ni Lord yung si Isaac ng 100-fold harvest. Yan ba dahil sa kakayanan niya na magtanim? Hindi po. God caused 100-fold harvest para kay Isaac, hindi dahil po siya ay magaling magtanim, kundi dahil ito po ay ginawa ng Panginoon na pagpalain si Isaac para ipakita na tayo ay magkakaloob sa Panginoon na walang takot, na unahin ang Panginoon. At makikita natin na ang Diyos ay pagpapalain po tayo pagkatapos po ng obedience na atin pong gagawin. Mai-testify ko lamang po. Noong pong unang magtrabaho si Ezra doon sa unang sahod niya, siya po ay tumawag po sa akin. Mama, sumahod na po ako, sabi niyang ganyan. Pero noon kasi may itinuro po sa amin sa church noon na yung first fruits daw ay ikakaloob daw sa Lord, sabi niyang ganyan. So ano ba yung conviction mo? Sabi ko sa kanya, kasi yun ang sabi mama eh. So sa madaling salita, kung yun ang conviction mo at alam mo naman din talaga na ang sinasabi po dyan sa verse 9, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. So unreservedly, yung sahod ni Ezra sa first na sahod niya sa Emirates noon ay talagang ipinadala niya sa iglesia dito kung saan po siya noon ay finifeed spiritually. So sa madaling salita, yung unang sahod niya ay pinadala niya dito sa church niya at nakita ko po yung result o kaya yung balik ng Panginoon sa kanya na yung obedience na ating gagawin ay mayroon pong kalakip na pagpapala. Masasabi ko po yan dahil even during the times of pandemic na 10,000 yung tinanggal na trabahador sa Emirates, mga matataas na engineer na ng mga pilot, mga ganyan, matataas na matatagal na sa Emirates ay tinanggal po sila. Pero yung si Ezra na baguhan ay nanatiling may trabaho po sa Emirates. Yan yung pagpapala, yan yung promise ng Lord sa atin na nag-o-obey sa kanyang instruction sa bawat isa sa atin. Kaya proven that the Lord, kung uunahin natin ang Panginoon, ang Diyos ay pagpapalain po tayo at hindi po siya He is faithful sa kanyang pangako. Siya po ay tapat sa kanyang pangako na kung papaano si Isaac ay pinagpala siya 100-fold sa kanyang harvest during that time ay hindi pa nababali yung pangako na yan hanggang sa ngayon. So purihin ang Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo at atin pong itaas yung atin pong mga sobre, yung ating po mga kapatiran na gusto pong magkaloob ay nandyan po sa GCash. Pwede po kayo mag-send ng inyo pong mga offerings and tithes. At I believe that the Lord will bless you back in Jesus' name. So let us all pray. Father God, Lord, we thank you, Lord, for the example that you have given to Isaac. And we pray in the name of Jesus that you will share, Father God, the harvest that Isaac received because of his obedience, O Lord, and his faith. And we pray, Father God, that what we have right now, yung aming pong mga kaloob sa iyo, Lord, this is not just by gagawin namin, Panginoon, dahil nag-o-obey kami, kundi ito, Panginoon, ay galing sa aming puso. We are giving it cheerfully, Father God, from the heart, Lord. Bless this amount, O God, magamit, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita, Lord. At dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo po ito, pagpalain mo din, Lord, yung mga nagkakaloob, maging, Lord, yung mga
those who are not in a position to give today, Lord, we pray that you will bless them in your own way, Lord, so that sa darating na panahon, sila din naman, Panginoon, ay makakapagkaloob sa inyo, Panginoon. Bless, O Lord, yung amin din pong taga-ingat yaman ng iyong pera ng iglesia, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom, ng honesty, O Lord, na magamit namin ito, Panginoon, lamang sa pagpapalaganap na iyong salita, pagpapalaganap ng iyong kaharian, Panginoon. At lahat, O Lord, ng iyong gawain, paggamit, O Lord, ng mga kaloob na ito, Panginoon, ay iyong pong pagpalain, O Lord, higit sa lahat, O God, yung makawin pa kami, Panginoon, ng bagong souls, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming pong samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sabi po sa message, we are called to participate in expanding God's kingdom. Amen po? Amen. Kaya sa dakong po ito, yun po. Tadako na po tayo sa ating announcements. Every Sunday po, we have Sunday service po. Kasabay po nito ang ating Sunday school sa baba po. Sa baba po ito ginaganap every 9:30 a.m. po. But I encourage everyone po na pumunta ng mas maaga para ma-ready po natin ang ating puso bago natin i-meet ang Lord. Yan. Next po is every Friday. This coming Friday po, meron po tayong Night of Praise. Yan. Hindi ko po tatanungin kung sino nga-attend dahil alam ko na ang conviction ng Panginoon ang kikilo sa atin para umattend sa gawain niya. Sa Night of Praise po, dito po ginaganap. Hindi lang po because of the prices kaya tayo pupunta. Tama po? Tama po. Kaya, yun po. Sa night of, next po is, sa every Saturday po, may ginaganap po na music practice and it depends po sa availability, kung anong oras po. And, sabi po, we are called to participate. Kaya kung may talent po sa pagganta, instruments. Siyempre po, hindi ko po tatanggalin ang multimedia. Ayun diba? In-encourage ko po ang bawat isa na huwag po tayong mahiyang magpagamit sa Panginoon dahil ito po ay magiging parte sa ating paglago at paglalim ng ating relasyon sa Kanya. At kasabay po ng every Saturday din po may Leaders Night. At dito po nag-meeting ang mga leaders together with our pastor na kung paano mag-strategize to expand God's kingdom. At sa last Saturday po ng this November, may gawain po tayo sa Binangonan. Yan. Kung sino po ang mga available, mag-approach lang po tayo sa ating leaders kung sino po ang nais sumama. At 8 a.m. po, aalis na. So, hindi po 8 a.m. pupunta sa Funland. Yan. And lastly po, dahil November na po, malapit na po ang
Christmas Party! Yan. Gaganapin po ito sa December 21 at for further announcement po, wala. Wait na lang po tayo sa iba pang details regarding po sa ating Christmas party. At sabi po ni Pastor kanina, di ba, buhayin daw po natin ang ating discipleship. Amen. Di ba? Kaya tingnan po natin yung ating mga leader. Nasaan na yung mga leader natin? Naku, wala. Tingnan po natin yung mga leader natin. Sabihin natin, leader. Naku, mga walang leader. Naku po, wala. Sabihin po natin, leader. Mabuhay tayo. Parang hindi mabubuhay. Di ba? Ayun ba. Kaya sa lang po ito, tinatawagan ko po ang ating pastor para sa ating benediction. Tayo po lahat ay magsitayo. At taas natin ang ating mga kamay. Saluhin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Pasaganain nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay, nang sa gayon, sa pagsagana ng lahat ng pagpapalang meron tayo, sumagana rin tayo sa pagtutulungan sa bawat isa. Sumagana ang ating mga puso na abutin ang mga dukha ng mga mahihirap na nangangailangan ng pagpapala ng Panginoon. Nang sa gayon, sa bawat pagpapala na ating maibabahagi sa iba, mas marami pa ang kumilala, mas marami pa ang magpasalamat sa nag-iisang Diyos. Tapat ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya hahayo tayo sa umagang ito, taglay ang mayamang pagpapala ng Diyos na nag-uumapaw sa kanyang kaharian. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon sa biyaya ng Diyos. May the grace of God and the love of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Amen, amen, and amen. Praise God. Tayo po lahat ay magbatian na bilang magkakapatid sa Panginoon at puntahan mo na ang inyong lead, ang inyong partner sa umagang ito. God bless po sa ating po dyan sa home church at inanyayahan ko po kayong sumagot sa ating pong reflection question. Please comment down below mga kapatid. God bless po.